So pupuntahan ko po ito isang dahilan kung bakit ko po ito naisipang ituro sapagkat hindi pala lahat ng Kristiyano marunong mag-response sa problema. No? Now, bago ko ito basahin, meron akong 5 dahilan, okay? Okay? Meron po akong nakitang 5 reason o storms of life reveal something sa life natin. No? Storms of life reveal something. Kapag may problema pala tayo, may niririval na bagay. Sulat nyo ito agad, itong 5 na to. Okay? Number 1, i-reveal nito, ang storms of life o problem reveal the nature of my faith. Yan ang una. Reveal the nature of my faith. Nakikita ko anong meron akong pananampalataya. Pangalawa, okay? Ang storms of life, it reveal the strength of my commitment. Dito nakikita yung commitment mo kung talagang matibay. Pangatlo, okay? Storms of life reveal something. And it reveal the level of my maturity. Yan po yung pangatlo. And then number 4, okay? The storms of life reveal the health of my attitude. Okay? And finally, ang pinakahuli po, storms of life reveal the measure of my teachability. Yan pong 5 na yan, pag may problema ka, i-reveal yan. No. Pwede ko ba simulan muna sa ganito? Meron ba tayo ditong narito sa kwartong ito na walang problema? Taas yung walang problema, taas yung kamay. Yung wala kang problema. Tingnan nyo, wala palang ganyan, ano? Lahat pala ng tao may problema. Okay, taas yung kamay nung may problema, taas yung kamay. Oh, so totoong tao pala kayo. Ha? Sa totoo lang po, lahat ng tao, hindi mo kakaiwas, may hirap o mayaman, Christian o hindi, may problema. Pero ano ang nire-reveal ng problema sa buhay? Number 1, balikan niyo ito. Tinitingnan yung nature ng faith mo. Ha? Pangalawa, tinitingnan po yung strength ng commitment nyo. Ano ba, bibigay ka ba kaagad? Ha? Ikaw ba yung mawawala ka agad o magwawala pa? Di ba? Yung iba nawawala na, nagwawala pa. Okay na yung mawala eh. Huwag lang magwala. Yung iba nawala na, nagwala pa. Di ba? Ganyan po kadalasan. Pangatlo, nakikita rin po yung level ng ating maturity. Nako, yung iba po, pag nasa simbahan, pray ng Panginoon, praise the Lord. Pag may problema na, sasampalin niyo asawa sa bahay, mananakit na. Bakit? Yung level ng maturity, immature pa rin. Di ba? Sino po naniniwala, pag may problema ka, nadidiscover mo yung level ng inyong maturity? Amen? Sino naniniwala, pag may problema ka, nadidiscover mo kung yung strength ng commitment mo talagang naroon. No? Lord, mahal na mahal kita. Bigyan mo ng problema. Lord, joke lang. Biglang bago, di ba? Tama po ba? Ha? Nakaranas na ba kayo nagkaroon ng problema na hindi nyo makuha? Ha? Yung sunod-sunod na problem, sunod-sunod. Ano kaya mangyari sa iyo? Alam nyo, iba sa atin, pag tinira ng problema sa finances, nagkaroon ng problema sa trabaho, minsan ganyan magsisimula, magkakaproblema sa trabaho. Maapektuhan ang finances. May magkakasakit. Ha? Magkakaroon ng relation. Pag nagpatong-patong na, makita nyo po, Lord, ano ba itong gagawin ko? Minsan po, pag dumating na po yung storms of life, nire-reveal talaga kung anong meron tayong faith, anong meron tayong commitment, ano yung level ng maturity meron tayo. Ano yung pang-apat, sabi dito? Ha? Yung health ng ating say that word, attitude. Ay, nako. Siguro naman po hindi lingid sa mga mister. Kapag ang asawa nyo na daan sa malaking problema at ang problema, pera, lalabas po yung attitude ni Mrs. Yeah! Yung mga nanay, di ba? Pag may pera yan, praise the Lord. Purihin ang Diyos. Walang pera. Asan ba yung Bombay, di ba? Biglang hahanapin yung Bombay, hindi si Jesus. Yung attitude po natin, sino po nakaranas na sinasabi? Yung pag may problema na, lumalabas yung attitude. No? Lumalabas. Grabe yung kulay nito, ganito pala talaga to. Akala ko to maamong tupa. Grabe, leon pala to. Di ba? At then finally, sabi po dito,
Yung measure ng ating teachability. Do you believe problem teach you something? Tama po ba? Problem teach you something. Ito pong 5 ito, inuuna ko po sa inyo, para makita nyo, nire-reveal kasi, kaya ang problema, dumadating sa tao, and then magkakaroon ng revelation. Yan, no? When problem comes, it reveals the kind of faith that you have. The strength of your commitment to God. It reveals the levels of maturity. No? Are you still here? Yung health ng attitude mo, nakikita yan. At higit sa lahat, nakikita kung teachable ka. Kaya ang problem, purihin ang Diyos. By the way, ang problema, minsan dumarating, kasi wala tayo sa kalooban ni Lord. Amen. At minsan din, kahit nasa kalooban ka ni Lord, dadating din. So, ang good news, kahit wala ka sa kalooban ni Lord, may problema ka. At kahit nasa kalooban ka ni Lord, magkakaproblema ka. So, meron o wala sa kalooban, magkakaroon ka. At alam nyo, sa panahon na yon, may i-reveal. Itong 5 bagay na ito, bago ko basahin yung talatang babasahin natin, kasi yung verse na babasahin ko ngayon, ito po yung mga tao na nasa loob ng kalooban ni Lord, pero dumaan sila sa malaking bagyo o unos ng buhay nila. Kaya, sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka exempted. May bagyo at bagyo. Kahit anong cute mo, magkakabagyo yan. Amen? Kahit anong yaman mo, magkakabagyo ka din. Kahit anong hirap mo, magkakabagyo. Sana para sa mga maiitim lang ang bagyo. Amen? Pero kahit maputi ka, magkakabagyo ka. Sana ang bagyo para sa matatangkad lang. At ako bing mga Jewish, wala. Alam Jew? Jutay, yung mga maliliit. Hindi po pwede, magkakaroon pa rin ng bagyo. Kaya pag ang bagyo dumating, namimili ho yan ng matangkad, hindi. Maliit o matangkad, may itim o puti, may ngipin o wala. Bata, matanda, meron tayo niyan. Tanungin mo sa katabi mo, may problema ka ba? Sabi niyan, oo, meron. Kasi po, wala hong taong walang problema. Kaya lang, pag ang problema, i-reveal itong 5 na to. Tama po ba, mga kapatid? Sino niwala? Tama ka, pastor. Lumalabas yung faith, yung commitment, itong maturity, attitude, at teachability. Yan pala yung end result ng proseso kapag dinadala sa atin yung ating. Alam niyo, minsan sa totoo lang, bago ko po ito basahin yung verse na ito, hindi mo makita kung anong klaseng faith meron ka pag wala kang problema. Pero pag nagkaroon ng problema, mag-asawa, yung asawa mo sasabihin sa'yo, ang laki ng problema yung mag-asawa. Sabihin siya ng mismo, kaya mo yan. May promise naman si Lord sa atin eh. Nakaka-bless yung gano'n, no? Tama? Kung asawa mo gano'n, sinabi ko naman sa iyo kasi hindi ka naniniwala sa akin eh. Ayan, away na. Di ba? Pero pagka yung asawa mo, maganda yung pananampalataya. Di ba? Yung i-encourage ka pa, di ba? Kaya mo yan, sweetheart. You are born for this. Di ba? Mga gano'n pa yan. Sarap pakinggan, no? Di ba? Kapag yung nanay mo, nagkaroon ka ng failure, sabihin siya ng nanay mo, sige lang anak, talagang ganyan ang buhay. Learn from it. Naku, talagang ang sarap, nakaka-encourage. Di ba? Yung nanay mo, paano pagka nagkakaroon ng problema sa kanyang anak, hindi na makakalabas sa bahay na to. Simula sa araw na ito mangyayari sa'yo. Hindi ka nandiyan. Ay, nako. Asa dito yung mga nanay? Taas yung kamay ng mga nanay. May problema na sa asawa, may problema pa sa anak, may problema pa sa pera. Yung mga nanay. Kaya kita nyo mga nanay nyo, lagi nakilay. Nakagano na. Bakit? Handa na sa labanan eh. Pero ako, hanga ako sa mga nanay, no? Yung may problema na sa pera, may problema pa sa asawa, pero yung mukha niya, compose pa rin, no? Nakakapag-makeup ka rin. Yung ba, nagmumukhang aswang na sa problema eh. Hindi na nagsusuklay, iba, hindi nagtututbrush, hindi na naliligo. Kasi yung attitude, hindi maganda eh. Tama po ba, mga kapatid? Pero may mga nanay. Tingnan yung mga nanay nyo. Yung katabi nyo mga misis dyan, di ba? Ang galing magdala ng problema. Alam nyo kung bakit? Sa 5 na yan. Yung pananampalataya niya, solid. Yung kanyang commitment niya, malakas. Nagmamature siya. Amen. Amen? At yung kanyang pang-4, yung kanyang attitude, maganda. At higit sa lahat, siya ay teachable out of those situations. Kaya para sa akin po, iba ho talaga yung nasa-sense din nyo ang Diyos kapag dumadaan kayo
sa mga pagsubok. Nung binasa ko po itong mga verses na ito, nakatulong po sa akin sa Matthew chapter 14, starting from verse 22. Okay? Tuloy-tuloy hanggang 32. Sabi po dito, immediately, Jesus made the disciple get into the boat and go on ahead of him to the other side, while he dismissed the crowd. After he dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. And verse 24, and the boat was already a considerable distance from the land, buffeted by the waves because the wind was against it. Verse 25, shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. And when the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. But Jesus, sabi po ng Bible, immediately said to them, take courage, it is I, don't be afraid. Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Then Peter got down of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and began to sink. And he cried out, Lord, save me. Verse 31, immediately Jesus reached out his hand and caught him. You have little faith, he said. Why did you doubt? And when they climbed into the boat, the wind died down. And then verse 33. Verse 33, ang sabi po dito, pakilagay mo ngayon verse 33. And when they climbed into the boat, the wind died down. Verse 33, sabi po ng Bible, then those who were in the boat, ito po yung mga disciple, worship him saying, truly, you are the Son of God. Ito po yung istorya, siguro ito po yung, makikita nyo po yung istorya nito, na sa umpisa pa lamang po, ang ating Panginoon, baligitin ko ito muna ulit. Kahit nasa will of God ka, magkakaproblema ka. Kahit wala ka sa will of God, lalo ka magkakaproblema. Kahit yung iba yung tao ang gumawa sa'yo ng problema, o ikaw mismo ang gumawa ng problema, dapat you know how to handle it. Okay. Now, let's look at verse 23. Now, sa istorya pong ito, balikan natin yung verse 23. After he had dismissed them, sabi po ng Bible, di ba sabi ko sa inyo, kalooban ba ni Lord sila na nandun sa bangka, nagpunta para tumawid? Kung babasahin niyo po sa verse 22, siya mismo ang nag-utos. Sister, pakibalik mo nga sa verse 22 para makita natin. Ito yung mga taong nasa kalooban ni Lord. At tingnan nyo Jesus made the disciple get into the boat. Si Lord ang gumawa nun. And go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. So it was command, it was the order of God, Jesus himself. Sakay kayo sa bangka, pumunta ka sa kabila. Mag-crossover kayo. Utos ng Diyos, pinasakay sila, sumakay naman sila. Ibig sabihin, itong mga taong ito, masunurin kay Lord. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba yung masunurin? Magkakaproblema. Lahat ng masunurin, magkakaroon din ng problema. Amen. Tama? Hindi porket masunurin ka, walang problema. Now, tingnan niyo po, pagdating po ng verse 23. Anong sabi ng Bible? Parang napansin ko, nung papatawid sila, alam na ni Lord kung ano mangyayari. Sumunod sila sa kalooban ni Lord, sa gusto ni Lord, sinunod naman nila eh. Nagpapaalala po sa atin, hindi porkit sumusunod tayo kay Lord, na kay Christ na tayo, wala nang problema. Hindi ito sumunod pero may problema eh. Kaya hindi kayo nagtataka, nung tinanong ko kayo, may problema ba kayo? Meron kayo. Kahit sumusunod kayo, meron pa rin problema. Pero ito yung magandang encouragement. 23 and verse 24, okay, sabi po dito, after dismissed them, he went up on a mountainside by himself to what? To pray. Later that night, he was there alone. Sa madaling salita, may problema ako, pero lingid sa inyong kaalaman, ulitin ko hindi lang ninyo alam, kaya kayo na mo problema, iba sa inyo, sumasama loob, pero hindi mo alam
meron palang nananalangin. Habang ginagawa mo yung kalooban ni Lord, merong Diyos ng pangalan ni Jesus nananalangin para sa atin. He pray for us. Hebrews chapter 4, buksan natin yung kanina. Hebrews chapter 4, verse 14. Ano sabi ng Bible? Therefore, since we have a great high priest, si Jesus po yan, who has ascended into heaven, siya yun. Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Verse 15. Sabi po ng verse 15, kasunod ng verse ng 14, ano po sabi niya sa verse 15? Hintayin lang natin sandali. Wala na atang baterya. Ayun. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weakness, but we have the one who has been tempted in every way, just as we are yet did not sin. Ano sabi ng verse 16? Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we might receive mercy and find grace to help us in our time of what? Time of need. Ito, banggitin ko po sa inyo ito. Mahalaga kasi ito eh. Alam niyo, pag may problema tayo, huwag ko kayo magmumukmok. Huwag kayong iinom. Yung iba kasi pag may problema, ang hinahanap ka agad si San Miguel. Si San Miguel. Hindi ho yung santo, yung San Miguel beer, ang ibig ko sabihin. No? Iba ho dyan, hahanap na kagad ng alak. Yung, kung ano iisipin. Unang isipin nyo, pag may problema kayo, alam ng Diyos. Patawid pa lang sila sa bangka, alam ni Lord mangyayari. Magkakaroon ng bagyo doon, magkakaroon ng ulan. Alam na ni Lord. So ano unang ginawa ni Lord? Nag-pray siya para sa iyo. Bago ko ito ituloy, sino sa inyo kung bisido, sa kalagitnaan ng inyong problema, pinapanalangin ka ng ating Panginoon. Amen? You know, yung malaman mo lang na pinagpe-pray. Tsaka ang advocate natin na nagpe-pray sa atin, hindi tao ha, ang namamagitan niyan, ang ating mismong Panginoong Yesus. You know, the moment I hear that passage, it really comfort me in the middle of my storms. Kasi kahit ako, may storm din ako eh. Pero alam niyo po, yung pinagdaanan kong bagyo, nagpapasalamat ako na ang Diyos. Hindi niya ako pinabayaan. Sa kalagitnaan ng bagyong tinatahak, narin siya, ipinapanalangin niya ako. Sabi mo nga sa katabi mo, Jesus is praying for you. Totoo po yun. Yun po kasi sinasabi ng Bible. Amen? Balikan natin yung verse 25. No? Ang galing ni Lord, no? When Jesus came to this world, He want to talk to us about God. Now He is in heaven. He is talking to God about us. Ganun siya eh. No? Ang galing ni Lord. Sabi ng verse 25, shortly before dawn, Jesus went out to them. Ito, binabagyo sila, nahihirapan sila. Hindi lang pala siya nagpe-pray. Pumunta siya. Ako, nakaka-bless. No? Alam niyo, mahirap yung nagbabagyo, wala kang kasama. Natatakot ka, lakas ng ulan. Ako, ano mangyayari sa atin? Si Lord kasi, pinasakay pa tayo sa bangka. Ba't hindi niya tinignan yung pag-asa forecast? Di ba? Ito, walang pag-asa forecast dyan eh. So, nung time na to, umuulan, bumabagyo, pero Jesus come to us. Tingnan niyo po yung verse na yan. Ang ganda, no? Sabi ng Bible, shortly before dawn. Alam niyo, nung dumating si Lord, madaling araw. Alam niyo ang madaling araw? Yan po yung darkest hour. Hindi siya pupunta sa maliwanag. Hindi niya na hinintay na mag-umaga bago siya nagpunta sa kanila. Alam niyo, dawn, sabi ng Bible. Alam niyo, ibig sabihin po niyan, yung darkest moment nung life ng mga disciples, He will be there. Ha? Are you still here, mga kapatid? Hindi ko siya pupunta yung tapos. Alam niyo, minsan may lumapit sa akin isang taga-Dulos. Binisita ko siya. Sabi niya sa akin, Pastor, huwag kang magagalit sa akin. Sabi ko, bakit? Wala ka sa timing. Sabi ko, bakit? Nung kailangan kita, hindi mo ako pinuntahan. Natapos na yung problema ko, na-solve na, saka mo ako binisita. Wala ka sa timing. Alam niyo, nahihiya ako.
Dahil gusto ko lamang siyang damayan, pero tapos na, wala sa timing. Ang tao po, wala sa timing. Pero si Lord, nasa timing. He come and He never come too late. He is always on time. Yung mga tipong mamatay-matay ka na, saka dadating si Lord. Amen. God is never too late. Naranasan niyo na ba yung si Lord parang hindi nakikinig, hindi man lang sinasagot ang tagal mo namang sumagot, Lord. No, hindi ho siya malilate. Si Lord pag dumating, and doon po yung sa darkest moment of your life. Yung iba sa inyo, hindi pa ho sinasagot ni Lord kasi wala pa sa darkest moment. Baka, tingnan mo yung katabi mo, baka kailangan pandagdagan si Esther, sabi mo sa kanya. Wag naman, pastor. Hindi, baka kulang pa. No? Pero apparently sa istoryang ito, pwede naman silang puntahan sa umaga na lang o kaya bago, siguro baka malamang yun, alas 3 o alas 4 na madaling araw, yun ang pinakamadilim eh. Pero napansin ko po sa Bible, sabi ng Bible, dawn. The darkest moment of the day, that's the time Jesus comes to our situation. Amen. Darkest hour, a little before morning, malapit na po yan. Tapos po, ito maganda. Sa 20, sabi dito, shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. Okay? When the disciples saw him walking on the lake, they were what? Terrified. It's a ghost, they said. And they cried out in fear. Nakita nila si Kristo naglalakad doon sa tubig. Hindi ho sa beach, sa tubig. Kanina lang, alam nyo, napansin ko kay Lord, when I'm reading this, hindi lang siya pumupunta sa darkest hour, pero pinakikita niya something nung siya dumating. Hindi ba kanina lang, takot na sila sa hangin? Takot na takot sila sa malakas na ulan? Higit sa lahat, takot sila sa humahampas na tubig doon sa bangka nila. Yung wave, hinahampas sila, natatakot sila, parang itutumba sila, ikakapsize. Tapos biglang nagpakita si Lord, nagsisurfing. Nang walang surf, ibig ko sabihin. Nagsisurfing nang walang surf. Sabi ng mga, sino yan? It's a ghost. Hindi, ako to. Alam nyo, pinakita ni Lord dito, ang ganda, no? Yung mga bagay na kinatatakutan ng disciples, ano yun? Yung malakas na wave, na may hangin, yung tubig. Pinakita ni Lord, yung kinakatakutan nyo, tingnan nyo, inaapakan ko lang. You know what does it mean? Yung mga problemang kinakatakutan natin, ipinapakita ng Diyos, look who's in control. Wala silang magawa sa akin. Nasa ilalim ng paanang ko. Huwag kayong matakot. I am in control. Amen. Hindi niya lang i-understand our situation by coming to us on the darkest moment, but He want to show us that He is in control. Amen po ba? Kaya nga nung sinabi niya sa hangin, calm, tumahimik. Sabi ng mga tao, pare tol, grabe tol. Tingnan mo tol, pati hangin sumusunod. Yung tubig naging kalma. Tingnan mo, parang simento. Wala nang kapalag-palag. Sino to? Kaya sabi ng Bible, namangha sila sa ating. Alam mo si Lord, sino sa inyo willing pamanghain kayo ng Diyos? Ha? Pero, handa nyo ba siyang pamanghain sa inyong pananampalataya? Yan. Handa mo ba siyang pamanghain sa inyong commitment? Yan. Handa ba kayong pamanghain siya sa inyong mga maturity? Yan. Handa ba kayong manghain siya sa inyong mga attitude? Are you still here? Ha? Handa ba kayong manghain siya na teachable ka pala? Alam nyo, yun ang problema natin. Gusto nating tayo binamangha ni Lord, si Lord naman nabibigla sa atin. How come you of little faith? Hanggang kailan ko kayo tuturuan? Minsan si Lord namamangha sa ating kawalan ng pananampalataya. Sino sa inyo sa araw na ito, mamanghain ninyo si Lord sa inyong pananampalataya? Ha? Sino sa inyo mamanghain ninyo si Lord sa inyong commitment? Mamanghain ninyo si Lord sa inyong maturity. Woo!
At higit sa lahat, mamanghain ninyo si Lord sa inyong attitude. At mamanghain ninyo ang ating Panginoon sa ating pagiging teachable. Tayo, pag may problema, lahat bigay. Ayaw ko na. Wala nang born again. Cell group. Wala na yan. Hindi na ako atin ng aking post encounter. Ayoko na ng cell group ayoko na yan. Bakit? Basta, nagtatampo ako kay Lord. Alam na ni Lord ang attitude mo. Alam na yung klase ng commitment mo. Alam na ni Lord kung teachable ka. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag may problema, may nire-reveal sa buhay mo. Amen? Tanongin mo sa katabi mo, isa ka bang revelation kay Lord? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo po, sa darkest hour, darating si Lord. Sa greatest fear of your life, God will show you that He is victorious over everything. Do you believe God is victorious over sickness? Over sickness and disease, He is victorious. Over the demonic power that is coming against you, Jesus is over and above the demon power. Amen? Sino sa inyo may mga problema sa financial situation? The spirit of poverty is no longer in control over our life because Jesus, through His blood, has redeemed us and delivered us from the spirit of poverty. Ganyang ka-victorious ang ating Panginoon. Kaya nga nang dumating si Lord, nung nagpakita ang Panginoon sa kanila, nabigla po sila. Why? On the greatest moment of their fear, Jesus showed that He is victorious. Yung punta ho ni Kristo nakalutang sa tubig, hindi ho siya nagpapasikat na kaya ko nyo to, kaya, hindi ho, pinapakita niya, tingnan nyo yung kinakatakutan yung tubig. Inaapakan ko lang yan. Para matutunan ninyo na ang problema, hindi papatong sa ulo mo, papatungan mo ng paa mo. Amen? Amen? You overcome mo ang problema. You will tear down every problem in your life. Yan po ang ibig sabihin niyan. Hindi ka nalulunod sa problema, kundi inaapakan mo ang problema. Hindi mo inahayaang wasakin ka ng problema, pero ginagawa mo, tinatayuan mo ang problema at di mo siya pinahintulutang wasakin, lunurin ang buhay mo. Ang daming Kristiyano pag may problema, nalulunod. Pag nalunod sila, wala na sila. No. Wag niyong kakalimutan, tandaan po natin. Pinakita ni Lord na nakaapak siya sa tubig. Para, ano sabi ni Pedro? Lord, kung talagang ikaw nandyan, ako nga, palakarin mo ako. Yun ang gusto ko. Huwag yung katakutan ng tubig. Gusto ko, apakan nyo yung kinatatakutan nyo. Nakalakad ba si Pedro? Walk on the water din siya. Bakit? Ang walk on the water is not just an act of faith. It's a statement that problem, the things that we are afraid or fearful, apakan lang natin yun. Why? Hindi po dapat tayo ma-overcome, ma-overwhelm ng mga situation. Jesus came walking on the water so that we could also walk on the water. If He overcome this water, we could also overcome it. Why? Because Jesus is under control. Amen po ba? Pwede mong palakpakan natin yung magaling nating Jesus. Hallelujah. Tingnan niyo po yung verse 26 and 27. When the disciples saw Him walking on the lake, they were what? Terrified. It's a ghost. They said they cried out in fear. Ano po sabi ng verse 27? But Jesus said to them, take courage, it is I. Don't be afraid. Alam niyo, si Lord pag dumating, He want to minister to us. In spite, sabi mo si Kristo tawagin Mumu. Mumu. Tawag ko dyan, misunderstanding. Hindi nila. Akala nila si Jesus, alam niyo, minsan ganyan tayo, no? Si Jesus, natingin pa natin Mumu. May problema ako, padala pala ni Lord para ayusin ang buhay mo, tingin natin aswang. Tingin natin buwisit. Hindi ho. Sabi ni Lord, ako to. Napansin niyo may problema kayo? Yung problema, nire-reveal nga itong 5, di ba? Yung mga Kristiyano nire-rebuke. In Jesus' name, lumayas ka sa aking problema. Sabi ni Lord, anak, ako to. Hindi, mumu ka.
Tingin natin ang problema, aswang. You know what? Sometimes, do you believe we misunderstood God? Tama po ba? Tagal-tagal ko ng dalaga, wala pa rin akong boyfriend. Lord, hindi mo man nararamdaman. Hindi, nami-misunderstood mo lang si Lord. Amen. Lord, ba't ganito? Tagal ko ng Christian, mahirap pa rin ako. Walang mami-misunderstood. Alam niyo, sometimes marami tayong misunderstanding on our part. Yung mga ginagawa ni Lord, ang mga interpretation natin, mumu, yan. Hindi. Nagpupunta nga si Lord para mag-minister sa iyo eh. Nagpupunta nga si Lord on the darkest moment of your life. God is teaching you something so that you will grow and mature. Pero ang respond mo, ayaw, mumu. Why? Because we always misunderstood God. Pero alam niyo, hanga ko kay Lord, sa kabila ng they misunderstood God, God is there. Ano sabi niya? Take courage. It is I. Do not be afraid. Ang sarap pakinggan, di ba? Yung takot na takot ka, hindi, ako to. Huwag kayong matakot. Ako to. Sabi ni Pedro, ay si Lord nga. Lord, ikaw ba yan? Ako. Punta ako dyan, Lord. Halika, punta kayo. Sama kayo? Ayaw. Nagpunta si Pedro, yung lang ibig isa, ayaw. Napansin nyo? Dapat 11 pupunta, no? Dapat yung 12, lalakad yun eh. Pero isa lang ang lumakad. Bakit? Yung iba kasi, nanatiling na misunderstood si Lord. But there's only one person named Peter who understand kung sino nasa harapan nila. Mas marami yung boat seater kaysa sa water walker. Amen. Are you a boat seater or you walk on the water? Yan ang tanong. Di ba? Are you willing to sit on the boat so that water cannot touch you? Or you are the kind of person that you are willing to put the water under your feet, not under your head. Kaya nga po si Lord dito, natutuwa ko sa Kanya, Jesus want to minister to them in spite they misunderstood Him. Hindi lamang po siya na misunderstood, Jesus ministered to them in spite of their fears. Natakot pa sila. Hindi lang nila na misunderstood si Lord, kinatakutan pa nila si Lord. And you know, let me tell you this mga kapatid, sabi ni Lord sa kanila, take courage, it is I. Don't be afraid. You know what I learned about this passage today before I close? Sa totoo lang mga kapatid, kahit ano po nangyayari sa inyo, kahit na may misunderstood nyo, Panginoon, kahit natatakot tayo in spite tinuturuan tayo ng faith, ano yung umuugaw, kapatid? In spite na meron po tayong takot o misunderstanding kay Lord, napansin ko po si Lord, willing pa rin siyang mag-minister sa atin. Amen. Sino rito yung may problema? Taas ulit yung kamay. Okay, can I be more specific? Sino rito yung may problema financially? Taas yung kamay. Ayun. Sino rito yung may problema sa relationship, sa family? Okay. Sino rito yung may problema sa trabaho, sa business? No? Sino rito yung problema mo? Pastor, may sakit yung pamilya ko, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Sino may problema sa merong karamdaman members ng iyong family? Taas yung kamay. Minsan, pag may problema ka sa sakit at karamdaman, yung pera nyo nauubos. Amen? And you know, sometimes, sino sa inyo meron dala ditong all of the above? Grabe, sinulo lahat, kinuha lahat. Pastor, lahat ng sinabi mo, akin yan. Of course, nakaka-overwhelm. Di ba? Have you ever experienced overwhelmed by problem? I have a good news for you. God understands your situation. Even your fear. And you know what? At this moment, God wants to come because He wants you to sense that God is with you. Alam niyo, sabi niya sa atin ngayon, do not be afraid. Take courage.